Katatapos lamang magsampay ni Claire ng mga nilabhan niyang damit nang dumating si Kakang Isko. "Napasyal po kayo, Kaka," aniya sa lumapit dito at nagmano. Kapag kuwan ay itinigil niya ang ginagawa at iginiya ito sa loob ng kanilang bahay. Magkatabing naupo sila sa mahabang sopa. Ngumiti ito. "Talagang ikaw ang sadya ko, Claire. Tungkol ho ba sa nabanggit ko sa inyo noong isang araw? Ay may kaunti na nga ho akong naiipon para mabili ko na itong lupa ninyo. Tungkol nga sana raw ng ipinarito ko. Pumapayag na ho ba kayong ipagbili sa akin ng lupa?" Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Claire, nahihiya nga ako sa iyo dahil hindi na kita mapapagbigyan sa hiling mo." Nalaglag ang mga balikat niya sa narinig. "Bakit ho? May nakausap na kasi akong tao. Nabili na niya ang kabuuan ng lupaing ko rito sa baryo. Pakiramdam niya ay pinangampusan siya ng hininga. Humigit kumulang sa 200 hektarya ang lupain ito. Sa paligid niyo ay may mga ilang-ilang nakatirik na bahay na pag-aari din ng malalayong kamag-anak nito. Sino hong nakabili? Nanghihinang tanong niya. Tagal-lago na, hindi tuwirang sagot nito. Nanlambot na ng tuluyan ang mga tuhod niya. Mabuti na lang at nakaupo siya. Kung hindi ay malamang na nabuwal na siya. "Claire, huwag kang mag-alala. May apartment ako sa Kalamba. Kung gusto mo, doon kayo lumipat ng mga kapatid mo. Bakante ang isang pinto nun." Nangilid ang mga luha niya. "Hindi mo naiintindihin ang upa. Tulong ko na lang sa inyo ang libreng pagpapatira doon. Malapit din naman sa eskwelahan ni Omeng ang bahay ko. Narito po kasi ang trabaho ko, Kaka." "Yun ba ang iniisip mo? Naku, pwede mo namang iwan ang paglalako mo ng kakanin. Mataas ang katungkulan ng mga pinsan mo sa mga kumpanyang kanilang pinapasukan. Kahit hindi ka nakatungtong sa kolehiyo, ay maipapasok ka naman ngayon sa trabaho." Hindi naman iyon ang punto niya. Masyado nang napamahal sa kanya ang kanilang baryo, partikular na ang kanilang bahay. Doon sila iniwan ng kanilang mga magulang, kaya ngahit nagkakandakuba na siya sa pagtatrabaho, ay nagtsatsaga siya para unti-unting mabayaran ang lupaing kinatitirikan niya. Pagkatapos ay hindi rin naman pala yun mapapa sa kanya. "Kung ayaw mo naman sa amin sa Kalamba, maaari kang kumuha ng lupa sa subdibisyong itatayo rito." "Subdivision ho?" Gulat na tanong niya. Tumango-tango ito. "Oo, developer kasi ang nakabili nitong lupa ko. Pehadong triple na ho ang taas ng precious kapag na-develop na ito, Kaka. Tiyak iyon. Baka ho hindi ko kayanin. Kinausap ko naman ang mga anak ko. Ang lahat ng mga pamilyang may nakatayong bahay rito ay bibigyan ko ng konting halaga. Makakatulong din iyon sa inyo kahit paano. Kung hindi mo kakayanin ng down payment, magsabi ka sa akin at tutulungan kita." "Hindi ho naman kasi ganun kadali ang sinasabi ninyo, Kaka. Siyempre ho'y kakailanganin namin lumikas kapag ganda na itong lugar. E di habang ginagawa ito ay doon nga muna kayo sa amin sa Kalamba." Lumunok siya. Hindi pa man ay para na siyang tinanggalan ng buto. Nanghihina siya sa kalamang mawawala ang kanilang bahay. Hindi naman maaaring basta na lang iyon buhatin at ilipat sa ibang lugar. Sayang ang perang ipinampagawa ng kanilang mga magulang. Okay rin ang suhestyon ni Kakang Isko niya. Kaya lamang ay mahirap makipagsapalaran sa ibang lugar. Sanay na siya sa simpleng buhay sa nayon. Sanay na siya sa kinamulatang hanap buhay. Nang makaalis si Kakang Isko ay hindi na bumalik ang sigla niya. Hanggang sa maglako siya ng kakanin ay malungkot pa rin siya. Nagulat pa siya nang malamang kalat na pala sa buong nayon ang balita tungkol sa ipapatay ng subdivision sa kanilang lugar. Hinarang siya ng kaibigan niyang si Bella. May asawa na ito at isang anak. Pagkatapos bayaran ang biniling butya ay inusisa siya nito. "Hoy Claire, totoo ba ang balitang ibinenta na raw ni Kais ko yung lote ninyo?" Malungkot na tumango siya. "Ay paano kayo? Hindi ko alam. Bahala na. Sa bagay bali-balita namang bibigyan daw kayo ng pera ni Kais ko. Di yun ang ipangdown mo kung gusto mong bumili ng bahay. Aba, sosyal ka sa subdivision na kayo titira." Pinilit niyang ngumiti. Habang ginagawa ang subdivision, saan kami titira, aber? Sus, madali na yun. Marami naman kayong kamag-anak dito sa nayon. May makapisan na lang muna kayo sa kanila. Hindi ganon kadali ang makipisan, lalo na't may kapansanan ng kapatid kong si Daniel. Ayoko siyang ipakisama sa ibang tao. Sa bagay, buong araw ay kapansin-pansin ang pagiging matamlay niya. Marami-rami pang natitira sa mga kakanin niya, pero tinatamad na siyang mag-ikot para maubos iyon. Biglang sumama ang pakiramdam niya. Sana lang maubos na iyon sa bingguhan. Wala sa loob na binagtas niya ang kabilang kalye. Hindi tuloy niya napansin ang paparating na sasakyan.
Huli na para makaiwas siya dahil nabundol na niyo ng sidecar niya. Sa lakas ng impact na yun ay tumilapon siya. Mabuti na lang at sa damuhan siya bumagsak. Ay kalabaw Nicholas, bulalas niya nang unang bumagsak ang puwet niya. Hindi niya ininda ang sakit. Mas ininda niya ang sidecar at mga paninda niya. Nanggigipos po siya sa galit nang makitang humiwalay ang bisikleta sa pinaka-sidecar niya. Sumagi sa isip niya na kung si Ome ang nagpipidal at nakasakay siya sa sidecar, ay baka nasirang Claire na siya ngayon. Nagkalat sa lupa ang mga butsik at sinta at bibingkang tinda niya. Katitila pa lang ng ulan kaya basa pa ang hindi pa simentadong kalsada. Gusto niyang maiyak sa nangyari. Sold out nga ang paninda niya. Wala naman siyang kinita. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang ibalik kay Susan ang puhunan nito. Kilala niya ito. Kapag kinuwento niya ang nangyari, hindi malayong maintindihan naman siya nito. Kaya lamang ay sayang ang tubo niya ng araw na yun. Tumayo siya, saka iikay kang nilapitan ng mga paninda. Noon niya naalalang kaya nga pala siya nagkaganon, ay dahil may sasakyang bumangga sa kanya. Nagkataon pa namang medyo ilang na lugar ang pinangyarihan, kaya madalang ang mga bahay sa paligid. Diyos ko, nahit and run pa yata ako. Pinipigil ang sariling mapaiyak. Miss, okay ka lang. Ang malabong gum na boses na yun ng isang lalaki ang nakapagpatingala sa kanya. Isang matangkad na lalaki ang nakita niya. Kahit makulimlim mga araw ay nakasuot ito ng eyeshades. Nasisiguro niyang pag-aari nitong sasakyang bumaba sa kanya. Lumingon siya. Sa expedition pick-up na nakaparada ng hindi kalayuan sa kanila. Pagkalaki-laking sasakyan niyon, maswerte pa rin siya at hindi siya napuruhan. Umiksi siya ng akmang hahawakan siya ng lalaki. Nang tumuhod siya ng pagkakatayo, pakanamdam niya ay nanliit siya. Paano ay hanggang dibdib lang siya nito? Pinairal niya ang kanyang galit. Balak mo akong takbuhanan mo. Asik niya rito. Halata ang pagkabulat. Gulat sa mukha nito. Hindi, wika nito. Anong hindi? Ang layo mo na. Lumingon siya sa sasakyan nito. Tingnan mo nga ang layo ng pinagparadahan mo ng sasakyan mo. No, hindi ko napansin na patawid ka kaya nahagip kita. Magsasalita pa sana siya pero naramdam niyang bilang pagkirot ng kanyang bakalakang. Napangiwi siya. Are you okay? Ako mga hawakan siya uli nito pero umiwas siya. Huwag mo akong hawakan. Dadaling kita sa doktor. Walang doktor dito. Hilot meron. Sa bayan. Huwag ka nang mag-abala. Bayaran mo na lang ang danyos. Kita mo ang nangyari sa sidecar ko at sa mga paninda ko. Diyos ko. Walang problema ron. Pero kailangang matingnan ka muna. Baka nabalikan ka ng buto. Kapag kuwan ay tinanggal na nito ang shades nito. Napatitig siya sa singkit ng mga mata nito. Parang mga mata yun ang paboritong aktor niya na si Bong Revilla. Miss, ipinilig niya ang kanyang ulo. Muntik na siyang mamatay pero nakuha pa niyang isipin ang tungkol sa ibang bagay. Kaya nang sabi ko, bayaran mo na lang ang sidecar ko at saka yung natapong paninda ko. Sigurado ka? Oo, magkano ba yung sidecar mo? 5,000. Yung mga paninda ko mga 500 pesos pa siguro ang mapagbibilhan ko sa mga yun. Hindi naman siguro masamang magpasobra siya ng konti kahit kung tutuusin ay kasalanan niyang nangyari. Wala siya sa sarili habang nagpipedal. Napakamot ng ulong lalaki. Huwag mo sabihin wala kang pera at balak mo akong takbuhan. Kapag ganitong baliyatang tadyang ko sinisiguro ko sa iyong baka bago ka makalabas sa malaking pulo ay bali-bali na rin ang mga buto mo. Mga muta mo lang ang walang latay kapag kinuyog ka ng mga tao rito. Tila hindi naman ito natigatig sa pananakot niya. Hindi sa ganun miss, kaya lang ay wala akong dalang cash ngayon. Umitsmit siya. Pagkaganda-ganda ng kotse mo at kagara ng suot mo. Pero para 5,500 lang wala ka sa bulsa. Aba naman, naglulukuhan tayo. Hindi kasi ako nagdadala ng cash. Cards lang. Ngalingali na niyang damputin ang mga bilaong tumilapon sa kalsada para ihambalo sa mukha nito. Kung gusto mo ihahatid na muna kita sa inyo tapos, ay hindi. No, listen first. Ihahatid kita para lang po ang bahay mo. Tapos pupunta lang ako sa bayan para mag-withdraw ng pera sa bangko. Babalik agad ako sa inyo. O kung gusto mo naman sumama ka sa bayan para ma-check up ka na rin. Umiling silang sunod-sunod. Ay naku, hindi na. Kung gusto mo, para masiguro mo na babalik ako, iwan ko ang cellphone ko sa iyo. Saka ang ilang importanteng gamit ko. Kung gusto mo rin pumunta tayo sa barangay captain dito. Kay Kapitan Boji. Kilala mo si Kapitan Boji? Nagtatakang tanong niya. Tumango ito sa kangumiti. Oo. Hindi na niya itinanong kung paano nito nakilala ang kanilang barangay captain. Naisip kasi niya na hindi niya mabibitbit ng mag-isa ang nagkahiwalay ng sidecar at bisikleta pa uwi. Total may atraso sa kanyang lalaking ito. Wala naman sigurong masama kung magpatid siya rito. Payag na rin siya sa suggestion nito. Tubong lugaw siya kapag natanggap ang ibabayad na pera nito. Pakiramdam niya hindi naman siya nabalian ng buto.
Nabugbog lang siguro ang puwitan niya at balakang kaya medyo makirot ang mga iyon. Ano, talon sa kanya ng lalaki. Sige, pagpayag na niya. Naalalayan na siya nito pero pumiksi na naman siya. Kaya ko, wika niya. Nagkibit balikat ito. Lumakad na ito papunta sa nakaparadang kotse nito. Hep, sandali. Huminto at muling humarap sa kanya. Isinuot nito ang eye shades nito. Bakit? Baka gusto mo ikarga sa sasakyan mo ang bisikleta ko at sidecar. Iiwan na lang ba natin iyon ng ganun lang? Ngumiti ito. Okay. Parang kasing lakas ni Captain Barbell na walang anumang binuhat nito ang bisikleta at sidecar. In fairness, malaki naman talagang kahan nito. Malhal, halata iyon kahit maluwang ang suot na polo shirt nito. E yung mga paninda mo, nagtaray siya. Sa palagay mo ba'y pakikinabangan ko pa mga yan? Di ba babayaran mo naman? Ngumiti ito bago naglakad na palapit sa kotse. Paika-ikang sumunod siya rito. Nang nakaupo na siya sa passenger seat ng magarang sasakyan nito, ay hindi niya napigilang magpakawala ng malalim na hininga. Iyon ang kaunahang pagkakataon na nakasakay siya sa ganang kagandang sasakyan. Malamig ang hangin ibinubuga ng air conditioner. Mabango rin ang loob ng pickup. Nakasakay na siya sa kotse ng isang kamag-anak niya, pero walang aircon na yun. Ang karaniwang sasakyan ng mga kamag-anak niya at kaibigan ay jeep lang. So saan ang sa inyo? Tanong ng lalaki. Hindi ito tumingin sa kanya. Napalingon siya rito. Diretso lang sa may bandang bukid. Saka siya nilingon ito. Sa lupa ni Mang Isko. Bakit alam mo? Ngumiti ito. Ako ang nakabili ng lupang iyon. Agad na bumangon ang isa sa kanyang dibdib. Kung gano'n na ito palang mayamang developer na nakabili ng lupa ng kaka niya. Kung hindi dahil dito wala sana siyang aalalahanin. Hindi sana siya tulala habang nagpipidal at hindi sana siya nabangga nito. Dapat pala'y magalit siya rito kapag minamalas nga naman. Anang isip niya, ikaw palang nakabili ng lupa. Wika niya nang makabawi sa pagkabigla. Isa lang ako sa nakabili niyo. Isang grupo kami. Ako ang arkitekto nagplano ng subdivision. Hindi nilang kung paano magre-react. Puno ng pagkinis ang kanyang puso pero hindi niya alam kung paano ilalabas yun. Mahal siguro ang hulog sa bahay na itatayo ninyong subdivision. Sa halip na galit ay tila nag-inquire pa siya. Labi ako, bakit? Bibili ka raw ng lote kung kakayanin ko ang presyo. Ngumiti ito ngunit hindi nagsalita. Sa loob lang niya ay baka ininsulto siya nito. Sa itsura ba niyang iyon ay makakaya niyang bumili ng lupa? Simula nang naging syudad ng dating munisipalidad ng Tanawan, ay alam niyang nagmahal ng lupa roon. Di lalo na kapag na-develop iyon. Hindi pa man ay nawawala na siya ng pag-asa. Baka nga tanggapin na lang niya ang alok ni Kakang. Isko niya na manirahan silang magkakapatid sa apartment nito sa Kalamba. Tutalay nangako naman itong libre sila sa upa. Kakapalanan lang niya ang kanyang mukha. Kailan ba sisimulan ang pagtatayo ng subdivision? Tanong niya. Sa susunod naman ay mag-groundbreaking na kami. Nalaglag ang mga pangat balikat niya. Kung gano'n sa susunod naman, ay mababago ng takbo ng buhay nilang magkakapatid. Hihinto na nga yata siya sa paglalako ng kakanin. Ngayon pa lang ay nanghihinayang na siya sa mawawalang kita niya. Kaya napahugot sa siya ng malalim na hininga. Nilingon siya ng lalaki. May masakit ba sa'yo? Umiling siya. Wala. Nakatuon ang isip niya sa panibagong buhay. Nahaharapin niya kaya hindi na niya nagawang tanungin kung anong pangalan ng estrangherong kasama niya. Hindi rin naman ito tanong kung anong pangalan niya.